Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga naungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Bagyang bumaba ang total outstanding debt o kabuang utang ng pamahalaan noong Disyembre ng 2024. Base sa datos ng Bureau of Treasury o BTR, hanggang noong Disyembre ay bumaba sa 16.05 trillion pesos ang utang ng gobyerno, nasa 0.24% na mas mababa kumpara sa 16.09 trillion pesos na naitala noong Nobyembre ng nakaraang taon. Sa nasabing figura, 10.93 trillion pesos dito ang galing sa domestic debt, habang 5.12 trillion pesos naman ang mula sa external debt. Ayon sa BTR, ang end-year debt level ay halos nakalinya pa rin sa 2025 Budget of Expenditures and Sources Financing Projections na 16.06 trillion pesos. Samantala, pagdating naman sa debt to gross domestic product o GDP ratio, bahagya itong pumanhik sa 60.7% mula sa 60.6% revised medium-term fiscal framework estimate. Paliwanag ng BTR, ito'y dahil sa lower than expected full-year GDP growth na 5.6% noong nakaraang taon. Sa kabila nito, naniniwala ang BTR na ang nasabing minimal deviation mula sa programmed debt ng pamahalaan ay sumasalamin sa epektibong cash at debt management strategies ng gobyerno. Partikular na anla rito ang proactive management sa level at timing ng external debt sa gitna ng volatile na exchange rate environment. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ibang balita, naniniwala si Bureau of Internal Revenue o BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. na nagbubunga ng maganda ang digitalization efforts ng kanilang kawanihan. Ginawa ni Lumagi ang pahayag kasunod ng naitalang pagtaas sa kanilang koleksyon sa pamamagitan ng e-payments. Sa talumpati nito sa 2025 National Tax Campaign Kickoff, ipinagmalaki ng BIR Chief ang katagumpayan ng kanilang digital transformation mula sa pagdamian niya ng mga gumagamit sa kanilang e-services at online payments. Patunay niya rito ang magandang e-payment collection sa unang 10 buwan ng 2024. Base sa datos ng BIR, aabot sa lampas 2 trilyong piso ang kanilang nakolekta buhat sa e-payments mula Enero hanggang Oktubre ng 2024. Kasabay ng magandang figura sa e-payments, binigyang diin ni Lumagi ang mahalagang gampanin ng taxpayer sa pagpopondo ng economic recovery at development ng bansa. Anya, hindi dapat tingnan ang buwis bilang dagdag pasanin o pangangailangan, bagkus ay dapat itong ituring bilang lifeblood o dugo ng lipunan mula sa pagpondo nito para sa pagpapatayo ng mga paaralan, pagsuporta sa healthcare system at sa pagmaintain ng mga kakalsadahan at infrastruktura sa bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Muling nagkasundo ang renewable energy provider na First Gen Corporation at ang industrial printing company na Precision Crestech Incorporated para sa isang renewable energy deal at sa epesyenteng paggamit nito. Sa kanilang renewal ng power supply agreement, magsusupply muli ng aabot sa 700 kilowatts na renewable energy ang First Gen para sa pagpapagana ng industrial printer ng Precision Crestech. Bukod dito, sumang-ayon din ang dalawa para bigyang kakayahan
paglaban ang Precision Crestech sa energy efficiency solutions. Ayon kay First Gen Vice President at Chief Customer Engagement Officer Carlo Lorenzo Vega, sa pamamagitan ng mga nabanggit na kasunduan ay magagamit ng maigi ng printing company ang kanilang power supply at mabibigyang kaalaman kung paano sila makatitipid sa electricity costs. Malaki rin anya ang ambag ng agreement sa pagbabawas ng carbon footprint sa operasyon ng Precision Crestech. Sinigundahan nito ni Precision Crestech President Purificacion Dizon dahil hindi lang anya mapahuhusay ng kasunduan ang product safety at brand visibility ng kanilang kumpanya, bagkus ay mamaintain rin nito ang lowest possible carbon footprint ng kanilang production. 2021 nang unang lumagda ang First Gen at Precision Crestech para sa isang energy supply deal na naglalayong agapayan ang lumalagong demand ng industrial printer firm. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga naungunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Maasensong araw po sa ating lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.